tina-target na. Si Robin Padilla kinakasuhan ng obstruction of justice. Anong obstruction of justice? Ngayon, may sinasabi na naman silang ICC warrant para kay Bongo. Para takutin si Bongo na hindi na umattend ng impeachment trial sa Lunes. Lunes na pa... Lunes na Lunes? By the way, oo. Gusto nilang kumonti ng kumonti o inumpisahan na nila yung ICC warrant kay Bato. Diba? Nagtatago si Bato. Ito mo, bakit ba puro senador ang pinupuntirya? Dahil merong impeachment. Ayan. Gusto nilang palusutin na kapag nabawasan ang dami ng mga senador na pwedeng umattend, Kukonti. ay Boboto. yung 16 na threshold, na kailangan to convict ay bababa, maging Bababa 15, na. maging 14. Oo. Pero malabo po yun. Ang problema, meron pang hindi pwedeng galawin. Alam mo kung ano? Ano po? Si Martin Romualdez. Ayun. Kasi alam nyo yung ginagawa nyo yan. One of these days, sige, nasa inyong kapangyarihan ngayon, alam nyo, you may have the guns, you may have the money, guns. you may have the power, nasa inyong military, nasa inyong pulis, pero nasa amin ang taong bayan na hindi na naniniwala sa inyo. Yan. At pagbabayaran nyo yan, May gabayan sooner kami. or later, di ba? Hindi na. pwedeng ganun eh. Ito ang hindi ganito dapat, sasabihin ko sa inyo, tina-target na yung mga kakampi ni Vice President Sara Duterte dahil nga dito sa papalapit na impeachment trial. Gusto nilang kumonti ng kumonti o inumpisahan na nila yung ICC warrant kay Bato. Di ba? Nagtatago si Bato. Ngayon, may sinasabi na naman silang ICC warrant para kay Bongo. Para takutin si Bongo na hindi na umattend ng impeachment trial sa Lunes. Lunes na pa... Lunes na Lunes? By the way, oo. Si Robin Padilla kinakasuhan ng obstruction of justice. Anong obstruction of justice? Alam mo, ang problema sa administrasyon ito, pinakakengkoy na administrasyon itong nakita ko. Hindi alam ang ginagawa ng isa't isa. Sinabi na ng DILG, hindi inaaresto si Bato. Sinabi rin na matibag, dinideny nila. Dinideny, pero meron. Sinesecure lang daw nila yaong GSIS. Anong obstruction of justice? Yung Anong building. obstruction of justice, Ang obstruction of justice, tinatago mo yung kriminal, pinatakas mo yung kriminal, may investigasyon, nililin lang mo yung mga investigador. Hindi Yun nga lumabas ang obstruction of justice. Kung walang arrest warrant, paano mo sasabing obstruction of justice? What justice are you obstructing? Yun ang mabigat Wala dito eh. naman. Obvious naman. Pero, yung sinasabi nyo si Joel Villanueva, bagamat sinasabi ng marami na ang Bulacan, napakatindi ng flood control. Di ba sa inyo, sabi mo? Oo. Baha pa rin hanggang Baha ngayon, di pa ba? rin hanggang ngayon, kawawa yung mga kababayan ko sa di ba Bulacan. bayan ni Joel Villanueva yon? At ang tagal na nilang sinasabi, Abril pa yata. Paulit-ulit. At ang DOJ may rekomendasyon na kay Joel Villanueva. Ano nangyari? Dahil yan. kumampi sa inyo ay dinidribble nyo. Sasabihin ni Remulla, teka muna, hindi naman kami bound dyan. Pwede naman kami hindi sumunod sa DOJ findings. Oo naman, pwede. Pero bakit pagkalaban nyo, sinusunod nyo yung DOJ findings? Bakit nyo sa 18 Marines gusto nyo ang DOJ sa pamamagitan ng NBI ang mag-findings? Ano namang klase yan? Di ba? Pinagluloko nyo kami. Yeah. Iniinsulto nyo yung aming intelligence wag ganyan, nakaka-insulto kayo at nakakatawa. Kung alam nyo, itong mga kampon ni Marcos, kung hindi lang nakakatawa itsura, mabibwisit ka talaga. Kaso mo ba nakikita mo, katawa-tawa eh. Kaya medyo nawawala yung pagkainis kasi natatawa ka sa pagmumuka eh. Hindi ba tayo pwede makiusap sa Pangulo? Na hindi maging pangit yung kanyang appointments. Hindi. Ano yun? natin na baka yung sumbong sa kanya, yung hindi totoong nakakarating. Baka lang po. Kasi alam nyo, May problema kung hindi nakakarating sa kanya. merong umaharang at merong May problema. kumikilos na little president, mukhang ganon. Daw, yan. Siya rin ang may problema. Problema yun ang governance niya. Kung hindi siya in charge, di ba? Opo. Di ba? Yun ang sinasabi ni Pangulong Duterte noon. He is a weak president. Yun lang. Kita mo ngayon, sasabihin niya, siguro naman baka bangag yung nagpapayo sa kanya na ipagbunyi niya yung upper middle income country status natin. Very, very clear ang laki ng utang natin. May utang na tayo dito sa
ating mga kababayan, may utang pa tayo sa mga banyaga, At Walang tumaas katapusan. ang pag-utang natin sa labas. Bakit sa labas na tayo nangungutang? Sa ibang bansa na, wala na tayong mautang dito kasi masama na ekonomiya, ninakaw na natin lahat, Wala na tayong reserve. Oo, wala. 17.77% ang itinaas ng utang natin mula sa mga ibang bansa. Palakpakan! Wala. Hindi dapat masaya. Kaya, ang epekto ng pagtaas ng income ay nabaliwala. Wala baliwala. Kita mo, pagkatapos, paano ka nga magkakaroon? Sinasabi ko nga sa iyo, Happy 2.5K viewers Live at viewers. DCR Thank you, YouTube. guys. Thank you po. Thank Salamat you. po. Paano ka nga kasing magkakaroon ng kumpiyansa? Di ba, noon, kita mo, bakit ba puro senador ang pinupuntirya? Dahil merong impeachment. Ayan. Gusto nilang palusutin na kapag nabawasan ang dami ng mga senador na pwedeng umattend, Kukonti. ay ang boboto. yung 16 na threshold, na kailangan to convict ay bababa, maging Bababa 15, na. maging 14. Oo. Pero malabo po yun, mga kasama. Kasi, di ba, sinasabi na nga nung mismong isa sa mga gumawa ng, dalawa na actually, yung dalawang gumawa ng ating saligang batas, yung 16 ay hindi pwedeng galawin. Ayun. Ang problema, meron pang hindi pwedeng galawin. Alam mo kung ano? Ano po? Si Martin Romualdez. Ayun. Kasi nga, kaya naging state witness si Bonoan, di ba? Ang sinasabi ng iba, baka naman, kaya state witness si Bonoan, para kay Martin Romualdez. Kasi bigger fish Although, debatable pa kung bigger fish si Martin Romualdez. Kasi, ang cabinet secretary ay alter ego ng Pangulo. Ayun. Parang siya yung Pangulo Lahat ng ginagawa niya under the law, under the doctrine of qualified political agency ay Opo. gawain ng Pangulo. Siya ang little president. Yes, Ibig sabihin. pagdating sa departamento niya, halimbawa yan, DPWH, pagdating sa infrastruktura, sa mga construction, siya ang presidente. Siya ang Yun. little president. Wala Kinakatawan na. niya si presidente. Eto. Sige. Nagsalita na yung tagapagsalita. Siyempre, mahirap kung hindi tagapagsalita. Sige. ni talaga. dating speaker. Ano ba yung speaker sa Tagalog? Tagapagsalita. Hindi. Spokesman yun Dating speaker. Dating speaker. tagapagsalita. Yung trompa. Ah. Hindi ba? Diba yung pagka nagrarally kami, talagang speaker, di ba trompa tawag doon? Kababayan. Sabi niya, sabi nito, si Attorney Ade Fajardo, Okay. hindi daw least guilty at baka most guilty pa si Bonoan. Hala. At ito daw ay nakatanggap ng 1 bilyon sa kickbacks mula sa flood control projects ayon daw kay Undersecretary Roberto Bernardo na ginawang state witness. Ang problema po kasi nito, lahat na lang state witness Sino na imbestigahan natin? Alam nyo, sa Amerika, yung state witness, pinipili yan ng husto. Isa, dalawa lamang. Pangalawa, hindi po porket state witness ay necessarily wala ng kaparusahan. Minsan po, sa Amerika at least, binababa lang nila yung parusa sa halip na, panghabang buhay na kulong. 2 taon na lang. Pinapakita nila as a matter of public Parang policy. discount, Na kapag ikaw ay gumawa ng krimen, pwede ka mag-state witness, pero kailangan mo pa rin pagbayaran sa lipunan yung iyong kasalanan. kasalanan. Correct. Sinabi nitong si Attorney Fajardo na ang flood control project ay nasa ilalim ng ehekutibo. At tama naman actually. Opo. In fairness tayo, parehas dito. Hindi ko kinakampihan si Martin Romualdez. Panay Opo. nga batikos natin dyan Pero this time, may tama yung sinasabi ng kanyang tagapagsalita. Ayun. Na
under the executive. Paano naman ako nasangkot dyan? Aha. Sabi nga nitong kanyang tagapagsalita, lubhang nakababahala. Siyempre. Sabi kasi, dati bago naman naging state witness si Bonoan, wala namang binabanggit si Bonoan na Martin Romualdez. Wala. Saan ba nila nakukuha yung Martin Romualdez? Parang ginugulo na lang eh. Ha? Ngayon, noong state witness na si Bonoan, Opo. ay bigla na lang si Martin Romualdez. Alam nyo, yan ang danger kung indiscriminate, ha? Kung hindi mo sinusuri ang isang state witness. Sapagkat ang kapalit nitong pag-i-state witness ni Bonoan ay ang hindi pagsampa sa kanya ng kahit anong kaso. Immunity. Wow. Kung bibigyan ka ng immunity, Manang Juby, anong Opo. gagawin mo? Bibigyan Aba. ka ng immunity. Ay, di lahat ng iutos sa akin, gagawin ko. Yun! Nadali mo! Oo, kasi... Kahit sino, ituturo ko. Paabsuelto lang ako. Oo, kasi Attorney Topacio. Halimbawa ako, may pinatay ako. Ha? Oo. Nahuli ako. Oo. State witness, sabihin ko, hindi po, inutusan lang ako. Yun. Sino nagutos sa akin? Si Adman Villando. Patay tayo niya. Patay tayo dyan. Kahit sino, ituturo ko. Oo nga. Pwedeng Sino mangyari yun. nagutos sa'yo? Si Admar. Kasama si Jane. Ayun. Si Direk Jane. Oo. Ognita, di ba? Oo. Patay na. Kahit anong gagawin ko, makaligtas lang ako. Di ba? Kagulo na. Pati si MJ, tuturo ko. Wala. Patay tayo Di ba? dyan. Wala na. Yan ang sinasabi ko. Yan ang danger ng state witness. Kaya yan ay iniingatan. Alam mo sa Amerika, Manang Jubes, Opo. although hindi naman admissible except for certain circumstances, ang polygraph examination o yung lie detector. Ang FBI, bago ka tanggaping state witness, ilalay detector ka muna. Oh, dapat may ganun Titignan nila kasi baka kung ano-ano lang ginagawa mo, lahat ituturo mo eh. Ikaw Correct. para makaligtas ka lang eh. And that is a very real possibility na yun ang Ayan. gawin mo. Kaya delikado yan, ba't di ba? dito, ganun lang? Pwede na kahit sino lang, pwede bang ganun? Kaya nga, oo. That's bad. Kaya nga, eto, nagpo-protesta na. At sinasabi nga nitong tagapagsalita ni Martin Romualdez, bakit ang kinukuhanan nyo ng testimonya ay yung pinaka-polluted na source? Anong ibig pong sabihin nitong Attorney Fajardo na polluted? Siya yung hepe di ba? Ayun na. Siya yung pinakamataas. Tingin nyo gagawin ng undersecretary? Tingin nyo gagawin ng assistant secretary, regional director, district engineer? Yun, lahat ng bagay na yun, kung tingin nila ayaw ng secretary, may posibilidad. Ngunit, ang isang ganitong pangyayari na daan-daang bilyon at trilyon pa nga pag panagsama-sama, hindi po maaari hindi alam yan ng sekretary. Sa mga tuwid baga, mga kaibigan, ay sindikato na. Paano kukunin mo state witness yung head ng sindikato? Hindi ba kailangan ang iyong pakulong ay yung pinaka-hepe ng sindikato? Hindi yung mga nasa ilalim lang niya. Dapat yung mga maliliit, yung mga dilis lang ang nagsasalita. Hindi yung pinaka-hepe ng sindikato. Di ba? Mas maniniwala tayo doon. Yun. Ililigtas yung Godfather na sasabihin niya. Kahit ano sasabihin yan. Di ba? Wala na. Baka pati yung mga tiyo-tiya niyan, ituro niyan eh. Ibig sabihin walang makukulong, Minsan, Tony, with that? Yun nga, lahat state witness na lang. Wala namang malaman kung sino tinuturo, di ba? Magiging useless ang investigation. Kaya nga, wala na naman, moro-moro. Sinong pinakukulong nila? Si Mike Defensor. Kakasuhan mo ng qualified human trafficking, kakasuhan mo ng plunder. Si Sara Duterte, confidential funds, ang dami. Pati Department of Agriculture, may confidential funds yan, may unliquidated na mga pondo yan. Huwag niyo akong paniwalaan. Pumunta kayo sa website ng Commission on Audit. Kung walang unliquidated funds yan. Yung sabihin, meron pala. Yung mga sinasabi yung SOSE, mali yung pag-report. Tignan niyo yung SOSE.
noong akbayan ni Rizzo Ontiveros. Ayun na. Oh, Mga wala sisilip daw kayo sila, ngayon yan. wala daw silang natanggap na donasyon, pero gumastos sila ng 18 million. Oh, saan galing yung 18 million? Oh. Oh. Ang bihira. Yung mamamayang liberal ni Manang Laila Saba, oh. Ang liit-liit ng nakuha donasyon. Kasya ba yun? Pinagluluko na tayo. Ba't hindi nang imbestigahan ninyo? Oh, Wala nang may time mga daw. may mga tumanggap na mga kontribusyon yan eh. Oh. Ayun na. Ang bihira, oo. Kayo naman, ang lalaki. Ibig nyo sabihin, yung mga senador na yan, ngayon nakaupo, wala ni isa dyan tumanggap ng kontribusyon na hindi na lumalampas ng 50 million. Attorney, teka lang, singit ako. Sabi nga Mahilig ka naman sa singit, Hindi, eh. ibig lang Para sabihin. kasi Martin teka Romualdez pa. eh. Oo. Ibig lang sabihin, itong mga tao na to na nasa tabi ng Pangulo ay walang common sense. Kasi ang taong bayan may common sense eh. Kahit hindi nila lokohin, alam ko ano ang tunay na nangyayari. Ayun nga. That's it. Oo, yun Diba? nga. Niloloko tayo. Gusto nila tayo maniwala sa kanilang fairy tale. Yun. Eh, hindi naman kami mangmang eh. Kaya nga, nag-iinis sa inyo eh. Alam nyo, yung ginagawa nyo yan, one of these days, sige, nasa inyong kapangyarihan ngayon, alam nyo, you may have the guns, ha? You may have the The money, guns. you may have the power, ha? Nasa inyong military, nasa inyong pulis, pero nasa amin ang taong bayan na hindi na naniniwala sa inyo. Yan. At pagbabayaran nyo yan, May gabayan sooner pa. or later, di ba? Yun Hindi na. pwedeng ganun eh, ha? Anyway, tignan na naman natin. Baka kung ano na namang manipulasyon ang gawin nyo sa impeachment. Baka bendalo na naman kayo dyan. Ha? Huwag naman sana. Baka hindi nyo na talaga mapigil ang taong bayan. Maaring Naku, huwag naman tumigil sana. na yung protesta. Ha? Para hindi na mag-escalate. Ngunit, Oo. hindi nyo po mapipigil yung hindi nyo alam kung ano yung hinaharap natin, kung anong mararamdaman ng taong bayan. At